bilang ombudsman, naging kontrobersyal na ang kanyang pangalan. Ilang impeachment complaint na rin ang nilabanan niya at ngayong gabi, matapang niya pong sasagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Magandang gabi po, Ombudsman Gutierrez. Magandang gabi, Jessica. Reaction niyo po dun sa botohan na nangyari kanina sa Kongreso. Mukhang marami ho ang gustong isulong itong mga impeachment complaints laban sa inyo. Nire-railroad nila ang process, ang impeachment process. Alam naman ng lahat na mayroon pa akong motion for reconsideration na na-file na sa Korte Suprema. At ang motion for reconsideration na yan ay magdi-decide pa ang Supreme Court. At since remedy ko yan available to me, dahil hindi pa naman final ang ruling ng Supreme Court at dahil issue dyan yung dalawang impeachment complaints, kaya consistent lang, Jessica, na hindi naman ako sumagot pa sa Kamara. Ano ang sasagutin ko? Yung dalawang impeachment complaints na issue ngayon at hindi pa final ang desisyon ng Korte Suprema. So hindi na ho kayo sisipot sa Huwebes? Hindi naman ako dapat sumipot dahil consistent naman yan sa position ko na mayroon po akong motion for reconsideration. Jessica, hindi ako natatakot na humarap sa ating mga mambabatas dahil wala akong ginawang masama sa bayan. Ang tapang nga ho nung binitawan yung mga salita kanina sa aming balita, sinabi nyo, dapat i-lifestyle check yung mga uusig sa inyo sa Kongreso. Hindi ho ba kayo natatakot? Baka lalo nila kayong dikdikin. Hindi ako natatakot na madikdik. Kung tama lang naman ang pagdikdik at nasa sa proseso at hindi nire-railroad na gaya ng ginagawa nila. Nabibigyan ako ng 3 days to answer. At dalawang impeachment complaints ang aking sasagutin. At yun namang sinasabi nilang dalawang impeachment complaints na yan, ang isa palang complaint, napasa pa na ng dati, ng previous Congress. Pero Ombudsman, paano po kung ibalik nila sa inyo yung inyong hamon for a lifestyle check? Paano naman pag kayo ang ihahamon nila na kayo rin, dapat i-lifestyle check? Wala akong tinatago, Jessica. Opo, pero gusto ko rin hong tanungin, yung matagal na ho nilang sinasabi, close daw ho kasi kayo sa pamilya Arroyo, and the allegation is dahil doon, inupuan nyo o tinulugan pa yung mga kaso laban sa kanila. Jessica, ako officially close because I was working then in Malacanang as the Chief Presidential Legal Counsel. At sinasabing personal, wala namang walang close personal relationship. At ang kaso naman sinasabi nila na may kinalaman sa dating first couple, yung tungkol dun sa NBNCTE. Okay. Natatandaan niyo ba yun? At iyan ay nakasampa na sa Sandigan Bayan. Pero at hindi ba umusad, Ombudsman? Pasensya na alam mo, kayo. nag-create ako dyan ng task force. Okay. At hindi ako kasama na nag-deliberate dahil kasi nag-inhibit ako, hindi ako sumama sa pag-aaral at sa pag-assess ng ebidensya at pagkuha ng ebidensya tungkol dyan. Kaya ang mga kasama ko sa opisina ang nag-resolve ng kaso na yan at hindi ako. Yung pong fertilizer fund scam na 1 billion po halos yung nalustay, yun din daw ho, hindi nyo ho inaksyonan. Ay, ang laki-laking pera ho nun. Alam mo, Jessica, hindi ko ina-actionan. Maaakusahan ako nang hindi ko inaksyonan kung yung lahat kung ang rekomendasyon ay nasa aking table na at inupuan ko. Opo. Subalit yung mga kaso na, yung kaso na yan, ay kasalukuyan pang iniimbestiga ng ating mga prosecutors sa Office of the Ombudsman. Continue sila nagkukuha ng ebidensya at kinukuha nila yung position ng lahat ng respondents that there are about 176 respondents and they're entitled to due process. Kailangan pakinggan mo sila lahat. Kung maaari nga lang matapos na lahat yan dahil kasi hindi ba noong pa sinasabi na inuupuan ko. Kailangan talaga matapos. But then, meron tayong ino-observe na proseso na kailangan namang madinig sila at hanapin lahat yung mga ebidensya na yun. Like yung mga evidence na i-present sa amin noong nagkaroon ng Gordon Report. At kung may ebidensya na napasama sa amin, iba-validate pa namin yan. Hindi naman automatic na i-consider namin yun na evidence. Dahil kung ano man yun, at nanggaling sa isang agency of government, kami mismo ang kukuha at
aalamin kung ito ba ay talagang nag-originate doon sa ganong opisina. Opo. Pero sa pangkalahatan daw po, mababa ang conviction rate habang kayo ang nakaupong ombudsman. Ano ho ang sagot nyo dyan? Ako ang may pinakamataas na conviction rate, Jessica. And in fact, kaya natin nakuha yung $444 million from the Millennium Challenge account dahil na-meet natin ang conviction rate namin ng Office of the Ombudsman na ang itinalagalaan ay about 40%, I think, and we exceeded the target. And that made us eligible for the compact status to be able to get the $424 million from the U.S. government. Opo. At I will give you later on a comparison of the conviction rate. Noong time ni Ombudsman Desierto, time ni Ombudsman Marcelo, at sa time ko, I have the highest conviction rate. Hindi totoo yan. Meron ho kasi silang very long sinasabi na mula 2001 hanggang 2009, sasampu lang daw po yung na-convict sa katiwalian and dalawa daw po doon ay mga barangay captain pa. So yung Hindi mga totoo maliliit yan. na isda lang daw po. Hindi totoo yan. At later on, kasi I don't have the paper with me, Opo. pero ibibigay ko sa iyan mamaya. Aha. Yan ay malayo sa katotohanan. Paano nyo ho nakakayanan itong kaliwat ka ng pagbati ko sa inyo? Kumbaga sa boxing, bugbog sarado na ho kayo ng matagal na. Pero, Alam mo, before kasi, hindi naman ako nagsasalita tungkol sa mga akusasyon na yan. opo. Dahil una-una kung nai-interview naman kami, hindi naman lumalabas naman sa pahayagan yung ating mga interviews. Opo. At kung magpapa-interview naman kami, konti lang naman ang nako-cover. It's only now that we have this opportunity to be able to present my side, to present the position of the Office of the Ombudsman. Kaya ako nagpapasalamat, nandito ako, you're here, you have invited me, at nasasabi ko lahat kung ano man ang mga nasasagot ko yung mga akusasyon nila. Lagi nilang sinasabi na yung aking close relationship to the President, ano bang ebidensya nila na ibigay sa amin? Classmate nyo raw kasi si Mike Arroyo. Does that come into play? Close ho ba kayo? Evidence lang. We were batchmates. Okay. At kung halimbawa ng granting, halimbawa na kahit na hindi, na mayroong personal relationship, wala yan pagdating sa ebidensya. Kung ano lang ebidensya. At hindi lang ako ang nag-aaral sa opisina. May mga investigador tayo at mga prosecutors na pinagdadaanan nitong mga ebidensya na to. Pwede ko bang ma-dismiss na lang ng ganun lang ang kaso kung sila ang involved at mayroon namang ebidensya? At ang kaso lang na pumanik sa amin tungkol dito sa mga dating first couple, yun ang NBNZTE na sinasabi na mayroong connection si First Gentleman. But that was resolved by my overall Deputy Ombudsman. So, paano nyo ho nakakayanan ito? Prayers. And I know that my conscience is clear. I have not violated any law. At wala silang proof para sabihin na ako'y cuddler. Anong proof ang masasabi nila? I'm cuddling. Ang dating presidente at ang first gentleman and members of the family. Can they cite any specific instance or evidence to show that I cuddled by dismissing cases or not filing cases? Medyo... At alam mo, Jessica, I inherited, when I assumed office, I inherited about almost 20,000 cases. Na-resolve ko lahat yan. And in fact, sa panahon na to, I think yung aking na-resolve na kaso umaabot na sa about 35,000, close to 35,000 cases. Ito hindi nalalaman ng ating mga kababayan. Lagi nila nalalaman, ang nadidinig nila, dinidelay. But there is no delay that is happening in the Office of the Ombudsman. Everybody is working. At ang lahat ng mga investigador natin, meron silang assigned cases, meron diyang 100. Meron diyang 120 cases. Meron diyang 50, 60. Iba-iba ang load. At lahat sila continuous na nagtatrabaho sa mga kaso na to. Okay. At walang upuan. Opo. Ombudsman Gutierrez, why should you stay on as ombudsman? Hindi ho ba mas madali para mag-resign na lang? Kasi obviously, ayaw naman ho sa inyo ng administrasyong ito at ng mga kaalyado nila. And to some people, the more honorable thing to do is to resign. But you know, I have a fixed term. My term is up to November 2012. Just because the administration does not like you, then you resign and then you go. And you know that the accusations against you are not, have no basis. Ganun na lang ba? Pag kami na kursunadahan, opisyal ng gobyerno, tatameme na lang?
and just leave the office, I have a sworn duty. At hindi ko naman dapat tatakbuhan ang tungkulin ko. Well, kung mayroong mga ganyan mga akusasyon, then I'll face it anywhere, anytime. Pero bigyan naman at sumunod naman sa proseso. Hindi yung ire-railroad ang impeachment process. At kitang-kita naman, lahat naman ng mga kabayan natin nakikita na meron pa akong motion for reconsideration. Jessica, kahit na sinong mamamayan ay entitled to due process. Kung meron pang MR na ako'y isasabite sa hukuman, hindi ba dapat naman irespeto lang yon? We should adhere to the rule of law. Kung sa kanila nangyari yon, hindi ba? You will avail of your remedy. Bakit naman hindi makapaghintay? Aalis ba ako? Okay. Fighting words hanggang sa kahuli-hulihan nating sandali dito sa State of the Nation. Maraming salamat po, Ombudsman Maraming Gutierrez. salamat din, Jessica. Thank you sa pagdalo nyo ho dito sa Okay. SONA.